10 mga pinakalumang tulay na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Ang tulay ay isa sa mga mahahalagang bahagi ng kasaysayan ng sibilisasyon dahil nagsilbi itong daan para pagdugtungin ng mga lugar, mapaunlad ang kalakalan at mapadali ang paglalakbay ng mga tao. Pero alam mo ba na may ilan sa mga pinakamatandang tulay sa mundo na nananatili pa ring matibay at matatag sa kabila ng napakatagal na panahon? Paano kaya nangyari ito? At saan matatagpuan ang mga tulay na ito? Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin natin ang 10 mga sinaunang tulay na hanggang ngayon ay ginagamit pa din. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Capelbrucke, Lucerne, Switzerland. Ang Capelbrucke o Chapel Bridge ay isang historical bridge na gawa sa kahoy na matatagpuan sa lungsod ng Lucerne sa Switzerland. Isa ito sa pinakamatandang tulay na may bubong sa buong Europe at isa sa mga pinakakilalang tanawin sa bansa. Sa loob ng tulay ay makikita ang mga lumang paintings na ipininta pa noong 1600s na nagpapakita ng kasaysayan ng Lucerne. Noong August 18, 1993 ay nasunog ang malaking bahagi ng tulay at nawala ang karamihan sa mga lumang larawan. Sa kabila ng trahedya, agad itong inayos at muling binuksan sa publiko noong April 14, 1994. At hanggang ngayon ay nananatiling matatag ang Capelbrucke at patuloy na dinadayo ng maraming turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, itinayo naman ang Capelbrucke noong taong 1365 bilang bahagi ng depensa ng lungsod laban sa mga kaaway. Layunin nito na pagdugtungin ang lumang bahagi ng lungsod sa kanan ng Rose River at ang bagong bahagi sa kaliwa. Sa simula ay mahigit 270 meters ang haba ng tulay, ngunit dahil sa ilang pagbabago at pag-aayos sa paligid ng ilog, ito ay naging 204.7 meters na lamang ngayon. Kahit pinaikli ay nananatili itong matibay at matatag. Gayun din kasama sa tulay ang Wasserturm o Water Tower na may taas na 34.5 meters. Mas nauna itong itinayo ng halos 30 years bago ang Capelbrucke. Sa kabilang banda, ang Capelbrucke ay kilala hindi lang bilang pinakamatandang tulay na may bubong sa Europe, kundi bilang pinakamatandang truss bridge sa buong mundo. Gawa ito sa matitibay na kahoy na maingat na pinagdugtong-dugtong para masigurong matibay at hindi madaling masira. Ang disenyo nito ay nagpapakita ng matalinong paraan ng paggawa ng tulay noong sinaunang panahon. Isa ito sa mahahalagang simbolo ng Lucerne at patunay ng mayamang kasaysayan ng Switzerland. Hanggang ngayon ay nananatiling matibay at matatag ang Capelbrucke. Patuloy itong pinupuntahan ng mga turista dahil sa kagandahan at kahalagahan nito sa kasaysayan. Isa itong buhay na patunay ng makulay na kultura at kasaysayan ng lungsod ng Lucerne. Number 2. Rialto Bridge, Venice, Italy. Ang Rialto Bridge o Ponte di Rialto ay ang pinakamatandang tulay sa Venice, Italy na matibay pa ring nakatayo hanggang ngayon. Isa ito sa 4 na tulay na tumatawid sa Grand Canal, ang pangunahing daluyan ng tubig sa Venice. Ikinukonekta nito ang dalawang mahahalagang distrito ng lungsod, ang San Marco at San Polo. Unang itinayo ang tulay noong 1173 bilang isang pontoon bridge o bridge na gawa sa mga lumulutang na bangka. Ngunit dahil sa lumalaking kalakalan at dumaraming taong tumatawid, ay pinalitan ito noong 1255 ng isang tulay na yari sa kahoy. Ang kahoy na bridge ay may 2 ramps na nagtatagpo sa gitna. Mayroon din itong gitnang bahagi na maaring itaas upang makadaan ang malalaking bangka at barko. Noong unang bahagi ng 1400s ay nagtayo ng 2 hanay ng mga tindahan sa magkabilang gilid ng bridge. Ang kita mula sa mga tindahan ay ginamit ng gobyerno para sa pangangalaga at pagkukumpuni ng bridge. Ngunit maraming beses itong nasira. Nasunog ang bridge noong 1310 dahil sa kaguluhan na pinangunahan ni Bahamonte Tiepolo. Bumagsak din ito noong 1444 dahil sa bigat ng maraming taong nanood ng kasal ng Marquis ng Ferrara. At muli itong bumagsak noong 1524. Dahil sa paulit-ulit na pagkasira ay napagdesisyonan noong 1503 napalitan ang kahoy na bridge ng isang mas matibay na bridge na gawa sa bato. Maraming tanyag na architect ang nagmungkahi ng kanilang disenyo, kabilang sina Jacopo Sansovino, Palladio at Vignola. Ngunit hindi ito angkop sa pangangailangan ng lungsod. Maging si Michelangelo ay pinag-isipan ding kunin bilang taga-disenyo. Sa huli, si Antonio da Ponte ang napiling gumawa ng disenyo ng bridge. Sinimulan ng construction noong 1588 at natapos ito noong 1591. Ang kasalukuyang Rialto Bridge ay gawa sa bato at may isang malaking arko na kayang tumawid ng mga bangka sa ilalim nito.
may dalawang upward ramps sa gitnang bahagi ng bridge kung saan makikita ang mga tindahan sa magkabilang gilid. Ang mga tindahang ito ay naging bahagi ng kasaysayan at kultura ng Venice. Bagamat maraming nagsabing mahina ang disenyo nito at maaaring gumuho, ay napatunayan ng bridge ang tibay nito sa paglipas ng panahon. Hanggang sa kasalukuyan ay matibay pa ring nakatayo ang Rialto Bridge at isa sa mga pinakapopular na pasyalan sa Venice. Maraming turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumadayo rito upang masilayan ang makasaysayan at magandang architecture ng bridge na ito. Number 3. Tar Steps, Somerset, England. Ang Tar Steps ay isang napakalumang tulay na matatagpuan sa Exmoor National Park sa Somerset, England. Tumatawid ito sa Barley River at nasa layong 4 kilometers mula sa Whittypool at 6 kilometers mula sa Dulverton. Ito ay isang clapper bridge, isang uri ng tulay na gawa sa malalaking bato na pinatong-patong ng walang semento. Bawat tipak ng bato ay may bigat na hanggang 2 tons. Ang tulay ay may habang 180 feet at binubuo ng 17 na bahagi. Dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan, ang Tar Steps ay kinilala bilang isang Grade 1 listed building at isang scheduled monument. Kaugnay pa nito ang salitang Clapper Bridge ay nagmula sa lumang Latin word na claperius na nangangahulugang bunton ng mga bato. Simple pero matibay ang pagkakagawa ng tulay. Malalaking bato lamang ang pinagpatong-patong. Ito ang pinakamalaking tulay na ganito ang disenyo. Mayroon itong 17 spans at may habang 50 meters. Ang mga batong nasa ibabaw ay may bigat na 1 hanggang 2 tons at nakataas ng 39 inches mula sa normal na antas ng tubig. Ang pinakamalaking bato ay higit sa 8 feet ang haba at 5 feet naman ang lapad. Samantala, hindi malinaw kung gaano na ito katanda. May nagsasabing ito ay ginawa noong Bronze Age, habang ang iba naman ay naniniwalang itinayo ito noong 1400 AD. Ilang beses na rin itong nasira dahil sa baha. Noong December 22, 2012 ay nasira ito ng inanod ng baha ang mga bakal na panangga. Ngunit muli ding nasira ang tulay noong November 21, 2016 pero agad din itong inayos. At hanggang ngayon ay matibay pa rin at nakatayo ang Tar Steps. Isa ito sa pinakasikat at pinakamatibay na lumang tulay sa Exmoor. Isang patunay ito sa galing ng mga sinaunang tao sa paggawa ng matitibay na istruktura na hinahangaan pa rin sa kasalukuyan. Number 4. Old Stone Bridge, Regensburg, Germany. Ang Stone Bridge o Steinerne Brücke sa Regensburg, Germany ay isang napakatandang tulay na itinayo noong 12th century. Sinimulan ito noong 1135 at natapos noong 1146. Sa loob ng mahigit 800 years, ito lang ang nagsilbing tulay na nag-uugnay sa Old Town at Stadthamhof sa ibabaw ng Ilog Danube. Isa itong mahalagang simbolo ng lungsod at itinuturing na isang masterpiece ng medieval architecture. Bukod dito, pinaniniwalaan na ang katimugang dulo ng tulay ay dating kinalalagyan ng lumang pintuan ng lungsod. Sa bahaging ito, itinayo ang Amberg Salt Store noong 16th century at ang Regensburg Salt Store noong 17th century. Malapit dito makikita ang Regensburg Sausage Kitchen na itinayo noong 14th century na sinasabing nagsilbing kantin ng mga manggagawang nagtayo ng tulay. Sa silangang bahagi naman matatagpuan ang Regensburg Museum of Danube Shipping. Samantala noon ay nagdulot ng problema sa trapiko sa Danube River ang tulay. Napansin ni Napoleon noong 1809 ang malalakas na agos ng tubig sa ilalim nito. Dahil dito ay kinakailangang hilahin pataas ang mga barkong mahina ang makina. Ang malalaking barko naman ay dumadaan sa Regensburg Region Danube Canal na itinayo upang makaiwas sa tulay. Bahagi rin ito ng European water route mula Rotterdam hanggang Black Sea. Pero bago maitayo ang Stone Bridge, may lumang kahoy na tulay na ipinatayo ni Charlemagne. Ngunit madaling masira ito kaya pinalitan ng matibay na tulay na bato. Ang Stone Bridge ay naging inspirasyon sa paggawa ng iba pang mga bridge sa Europe tulad ng Augustus Bridge sa Dresden, London Bridge sa England, Pont d'Avignon sa France at Judith Bridge sa Prague. Sa loob ng maraming taon, ito lang ang bridge sa pagitan ng Ulm at Vienna. Kaya naging sentro ng kalakalan at gobyerno ang Regensburg. Dagdag pa rito noon ay may sariling pamamahala ang bridge. Gumamit sila ng selyo na may larawan ng bridge at ang kinokolektang bayad sa pagtawid ay ginamit para sa pag-aayos at pangangalaga nito. May 16 na arko ang Stone Bridge at noong 1616 hanggang 1620 ay isinama sa pagkakagawa ng Regensburg Salt Store ang unang arko at poste ng bridge. Number 5.
Pont du Gard, Provence, France. Ang Pont du Gard ay isa sa pinakamatandang tulay na matatag pa rin hanggang ngayon. Isa itong ancient Roman bridge na itinayo noong unang AD century upang magdala ng tubig mula sa Gardon River papunta sa lungsod ng Nîmes sa southern France. Mahaba ito ng higit 50 kilometers at kayang magdala ng 40,000 cubic meters ng tubig araw-araw para sa mga paliguan, fountain at bahay ng mga tao sa Nîmes. Gawa ang tulay sa shelly limestone at may 3 palapag ng mga arko. Umaabot ang taas nito sa 48.8 meters. Napakahusay ng pagkakagawa nito dahil pantay-pantay ang daluyan ng tubig, pababa ng 1 cm kada 182.4 meters. Ginamit ito hanggang 6th century pero tumigil ang daloy ng tubig dahil sa naipong dumi at bato sa loob ng aqueduct. Samantala pagbagsak ng Roman Empire ay nagsilbi ang Pont du Gard bilang tulay para sa mga naglalakbay at naging toll bridge kung saan naniningil ng bayad ang mga lokal na pinuno. Pero sa paglipas ng panahon ay nasira ang ilang bahagi nito dahil kinuha ang ilang bato para sa ibang gamit lalo na noong 17th century. At noong 18th century ay nakita ng mga tao ang kahalagahan ng tulay kaya nagsimula itong maging paboritong puntahan ng mga turista. Maraming beses itong inayos mula 18 hanggang 21st century. Noong taong 2000s ay binuksan ang bagong pasyalan para sa mga bisita at inalis ang trapiko sa paligid ng tulay para mapanatili ang kalikasan nito. Noong 1985 ay kinilala ito bilang UNESCO World Heritage Site dahil sa tibay, ganda at kahalagahan nito sa kasaysayan. Hanggang ngayon ay isa ito sa pinakapopular na pasyalan sa France. Ngayon ay nananatiling matibay at matatag ang Pont du Gard. Isa itong patunay sa husay ng mga sinaunang Romano sa paggawa ng matibay at magandang istruktura. Pinapakita rin nito ang mayamang kasaysayan at kultura ng France na patuloy na hinahangaan ng maraming tao sa buong mundo. Number 6. Jiaozhou Bridge, Hebei Province, China. Ang Anji Bridge o kilala rin bilang Jiaozhou Bridge ay ang pinakamatandang open spandrel segmental arch na tulay na gawa sa bato sa buong mundo. Dinisenyo ito ni Li Chun na isang bihasang manggagawa at itinayo mula taong 595 hanggang 605 CE sa panahon ng Sui Dynasty. Matatagpuan ito sa Jiao County sa timog na bahagi ng Hebei Province, China. Kilala rin ito sa tawag na Great Stone Bridge o sa Chinese ay Dashi-Chao. Isa rin ito sa tinaguriang 4 na kayamanan ng Hebei. Tumatawid ang tulay sa Shaohe River na matatagpuan sa timog ng bayan ng Jiaoxian. Sa kasalukuyan, ito ay isang pedestrian bridge na bukas sa publiko. Samantala, noong panahon ng Sui Dynasty ay muling naitatag ang centralized government matapos ang pagbagsak ng Han Dynasty. Nagpatayo ang imperyo ng malalaking public projects tulad ng Grand Canal at mga pader na bahagi ng Great Wall. Mahalaga rin sa ekonomiya at kapangyarihan ng imperyo ang mabilis na pagdadala ng produkto at sundalo. Isa sa mga pangunahing ruta ng kalakalan ay tumatawid sa Shaw River, kaya napakahalaga ang pagtatayo ng matibay na tulay sa lugar na ito. Sa katunayan, ang Anji Bridge ay may haba na umaabot sa 64 meters at may central arch na 37.37 meters. Ang taas nito ay 7.3 meters at may lapad na 9 meters. Ang disenyo ng arch nito ay hindi umaabot sa kalahating bilog, kaya mas mababa ang taas kumpara sa karaniwang semicircular arch. Sa ganitong disenyo ay mas magaan ang tulay at mas matipid sa materials dahil nakakatipid ito ng halos 40% na bato kumpara sa tradisyonal na disenyo ng tulay. Gayun din naman ang middle arch ng tulay ay binubuo ng 28 pieces ng manipis at nakakurbadang limestone slabs na pinagdugtong-dugtong gamit ang iron butterfly joints. Ang mga bakal na ito ay nagbibigay ng kakayahang gumalaw ang arch kapag may paggalaw sa foundation. Kaya hindi ito madaling masira kahit mabasag ang ilang bahagi. Mayroon din itong dalawang maliit na arch sa magkabilang gilid ng main arch. Mahalaga ang mga ito dahil pinapababa ng mga ito ang kabuuang bigat ng tulay ng humigit kumulang 15.3% or 700 tons. Malaki ang naitutulong ng mga ito sa pagpigil ng pinsala sa tulay tuwing may baha dahil pinapadaan nito ang tubig at binabawasan ang puwersang tumatama sa structure. Number 7. The Roman Bridge, Trier, Germany. Ang Roman Bridge o Römerbrücke ay isang napakatandang bridge na matatagpuan sa Trier, Germany. Ito ang pinakamatandang bridge sa buong Germany at ang pinakamatandang Roman Bridge sa hilaga ng Alps. Hanggang ngayon ay matatag pa rin itong nakatayo at ginagamit pa rin. Ang bridge na ito ay itinayo noong 2nd century AD gamit ang malalaking bato.
mayroon itong 9 na malalaking haligi na nagbibigay ng matibay na suporta sa bridge. Bago pa ito maitayo ay may 2 naunang bridge sa parehong lugar na gawa sa kahoy. Ang mga lumang bridge na yon ay itinayo pa noong 17 BC. Kaugnay pa nito, noong panahon ng mga Romano ay naniniwala ang mga tao na ang paghuhulog ng coins mula sa bridge papunta sa ilog Moselle ay magdadala ng swerte. Isa itong tradisyon na ginagawa noon bilang alay para sa magandang kapalaran. Sa paglipas ng panahon ay maraming digmaan at sakuna ang sumira sa ilang bahagi ng bridge. Ngunit hindi ito tuluyang nawasak. 2 beses na inayos at pinatibay ang itaas na bahagi ng bridge. Una noong 12th century at pangalawa noong 18th century. Pero sa kabila ng mga pagsubok ay nananatiling matatag at buo ang Roman Bridge hanggang ngayon. Gayun din naman noong 1986 ay kinilala ng UNESCO ang kahalagahan ng bridge na ito sa kasaysayan at architecture. Isinama ito sa UNESCO World Heritage List kasama ang iba pang makasaysayang lugar sa Trier. Ipinapakita nito kung gaano kagaling ang mga Romano sa paggawa ng matitibay at magandang mga structures. Dahil dito ay maraming turista ang bumibisita sa bridge upang makita mismo ang isang bahagi ng kasaysayan na nananatili pa ring buo. Hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit pa rin ng bridge sa pang-araw-araw na biyahe ng mga tao. Ang Roman Bridge ay hindi lang basta lumang bridge dahil simbolo rin ito ng lakas, tibay at kasaysayan ng Trier. Sa tuwing dumadaan dito ang mga tao ay tila ba nagbabalik sila sa panahon ng mga Romano at nararamdaman nila ang yaman ng kasaysayan ng lugar. Number 8. Severan Bridge Arsamea, Turkey. Sa bayan ng Eskikale sa Adıyaman, Turkey ay matatagpuan ang Severan Bridge o Sendere Köprüsü. Isa itong lumang tulay na ginawa noong panahon ng mga Romano. Nasa ibabaw ito ng Sendere Çayı na isang maliit na ilog na dumadaloy sa Kahta Creek. Makikita ang tulay sa daang papunta mula Kahta hanggang Sinchik. Noong 1883, ito ay inilalarawan at kinunan ng larawan ni Osman Hamdi Bey at Özcan Efendi. Simple pero matibay ang pagkakagawa ng Severan Bridge. Isa lang itong malaking arch na nakapatong sa 2 malalaking bato sa makitid na bahagi ng ilog. Sa lawak na 34.2 meters ay isa ito sa pinakamalalaking Roman bridge na buo pa rin ngayon. May haba itong 120 meters at lapad na 7 meters. Samantala muling itinayo ang tulay ng hukbong Romano na Legio 16 Gallica mula sa Samosata na ngayon ay Samsat bilang paghahanda sa digmaan laban sa Parthia. Nagpatayo rin ang mga sinaunang syudad ng Commagene ng 4 na haligi bilang parangal sa Roman Emperor na si Lucius Septimius Severus, ang kanyang asawang si Julia Domna at ang kanilang mga anak na sina Caracalla at Publius Septimius Geta. 2 haligi sa panig ng Kahta ay para kina Severus at Julia Domna at ang 2 haligi sa panig ng Sinchik ay para kina Caracalla at Geta. Ngunit matapos iutos na patayin ang kanyang kapatid na si Geta, ay ipinaburan niya ang pangalan ni Geta at pinatanggal ang haligi para sa kanya. Sa katunayan, ang Severan Bridge ay nasa loob ng isang kilalang national park sa Turkey. Makikita rin dito ang Nemrut daw kung saan matatagpuan ang mga remains ng sinaunang Commagene. Kinikilala ito ng UNESCO bilang World Cultural Heritage Site. At noong 1997 ay inayos ang tulay para mapanatili ang tibay nito. Ipinagbawal na ang mabibigat na sasakyan at nagtayo ng bagong tulay, 500 meters sa silangan nito. Number 9. Ponte di Tiberio Rimini, Italy. Ang Ponte di Tiberio o tulay ni Tiberio ay isang sinaunang Roman bridge na matatagpuan sa Rimini, Emilia-Romagna sa Hilagang Italia. Tinatawag din ito noon na Ponte d'Augusto at Ponte di San Giuliano. Sinimulan itong itayo noong 14 AD sa ilalim ni Emperor Augustus at natapos noong 21 AD sa panahon ni Emperor Tiberius. Naging mahalagang tulay ito dahil nagdurugtong ito sa 2 pangunahing Roman road, ang Via Aemilia at Via Popillia. Samantala, ipinakita ng tulay na ito ang husay ng mga Romano sa paggawa ng matibay at magandang structure. Isa ito sa mga pinakaunang tulay na pinalamutian ng Greek design. Kahit ilang ulit nang nasira dahil sa digmaan ay nanatiling matatag ang tulay. At noong 552 AD ay sinira ito ng Gothic leader na si Usdrila para pigilan ang paglusob ng mga sundalong Byzantine. Nasira rin ito noong 1528 nang umatras si Pandolfo IV at muli noong 1743 sa panahon ng War of Succession sa Austria. At noong 1944 ay tinangka rin ng mga German na pasabugin ang tulay habang sila'y umaatras sa labanan sa Rimini, pero hindi nila ito nagawang sirain.
Gayun din naman, isa sa mga malaking pagsasaayos ng tulay ay ginawa noong 1680 kung saan inayos ang nasirang bahagi gamit ang mga bato mula sa Ponte de San Vito. Ngunit noong 1970s ay pinalakas pa ang pundasyon ng tulay sa pamamagitan ng pagbuhos ng concrete design ni Vittoriano Vigano. At noong 2019 ay sinimulang bawasan ang dumadaang sasakyan sa tulay. Pero noong May 2020 ay tuluyan na itong ginawang daanan para sa mga naglalakad. Hanggang ngayon ay matatag pa ring nakatayo ang Ponte di Tiberio at itinuturing na isa sa mga mahahalagang simbolo ng Rimini kasama ang arko ni Augustus. Makikita ang imahe nito sa mga stamp at coat of arms ng lungsod mula pa noong sinaunang panahon. Maraming kilalang painter at architect ang gumuhit at naglarawan ng tulay na ito, tulad ni Giovanni Bellini, Sebastiano Serlio at Giovan Battista Piranesi. Sinabi pa ni Andrea Palladio na ito ang pinakamaganda at pinakakakaibang tulay na kanyang nakita. Number 10. Alcantara Bridge, Alcantara, Spain. Ang Alcantara Bridge, na kilala rin bilang Trajan's Bridge, ay isang sinaunang tulay na itinayo ng mga Romano sa Alcantara, Extremadura, Spain. Ang pangalang Alcantara ay mula sa salitang Arabic na Alcantara na nangangahulugang arko. Ipinagawa ito ni Emperor Trajan noong 98 AD. At natapos noong 104 hanggang 106 AD. Ang tulay ay gawa sa bato at itinayo upang matawid ang ilog Tagus. Sa katunayan ay maraming beses nang nasira ang tulay dahil sa mga digmaan. Noong 1214 ay sinira ng mga Moors ang isang maliit na arko pero inayos ito noong 1543 gamit ang mga bato mula sa original na pinagkunan. Ngunit noong 1760 ay winasak ng mga Kastila ang isa pang arko upang pigilan ng mga Portuguese. Ngunit inayos muli ito ni King Charles III noong 1762. Pero nasira ulit ito noong 1809 ng hukbo ni Wellington upang harangin ang mga French. Pansamantalang inayos ito noong 1819 pero muling nasira noong 1836 ng mga Carlist. Ganap itong naayos noong 1860 gamit ang bato at mortar. Subalit, noong 1969, matapos maitayo ang Jose Maria de Oriol Dam at matuyo ang ilog ay tuluyang inayos ang mga haligi ng tulay. Gayun din naman noong panahon ng mga Romano, ang paggawa at pag-repair ng mga tulay ay pinagtutulungan ng mga karatig bayan. Ang Alcantara Bridge ay itinayo sa tulong ng 12 municipalities sa Lusitania. Nakaukit sa central arch ng bridge ang kanilang mga pangalan bilang pasasalamat sa kanilang ambag. Hanggang ngayon ay matatag at nakatayo pa rin ang Alcantara Bridge. Isa ito sa pinakamatandang bridge sa mundo na nagpapakita ng husay ng mga Romano sa paggawa ng matitibay na structure.